Grabe yung init dito sa Korea. Ako'y pawis na pawis na. So, yung oras ngayon, alas 10 ng umaga. So yun, papunta tayo sa may immigrant center dito sa Gimhae upang mag-aral ng Korean language. Then mamayang hapon naman Chingodol, tayo magsisimba. Then after noon, uuwi na naman tayo kasi bukas trabaho na naman. So shout out pala sa mga Chingodol natin saan mang sulok ng mundo, lalo na yung mga followers, subscribers natin. Kumusta kayo Chingodol? At doon din sa mga EPS aspirant na andyan po sa Pilipinas, kumusta kayo? Kumusta yung buhay-buhay? Tiwala lang, makakapunta rin kayo dito sa Korea. Maniwala kayo sa sarili niyo. At syempre sa Panginoon, huwag niyong kalimutan. Gumagamit na nga ako ng payong. Kaso, wala talaga. Hindi rin ako nakapagdala ng pampunas ng pawis. Pero malapit na naman yung bus stop. So, ayos lang. Kasi magkasakay na tayo ng bus. Sana doon sa bus is aircon. Pero kadalasan naman sa bus talaga aircon. Ayun. Saktong-sakto yung pedestrian. Nakaabot tayo. Yung nakatawid tayo agad. Kasi dito, kapag lumagpas yung bus sa bus stop, hindi na sila pwede huminto pa para kargahin ka. Iba dito, dito tulad sa atin, pwede mo pang habulin. Dito, pag oras talaga ng bus kung kailan sa dadaan, yun talaga yung oras niya. So, anong oras pa? 11 minutes. Ang 44 naman, 39. So, yung sasakyan natin na bus ngayon, Chingodol, is number 21, which is papunta doon sa Gimhae. So may 11 minutes pa. So ngayon, naghintay tayo ng bus number 21, Chingodol, para yun yung sakyan natin. Kasi yung papunta doon sa Gimhae na sentro, dito dadaan is dalawa lang. Yung number 44 at saka 21. So, yung 44 is matagal pa. Doon tayo sa 21 kasi malapit na. Ano na lang, 5 minutes. Yun yung hihintayin natin. Basta palagi kong sinasabi, paulit-ulit, kung gusto nyo na may pasa yung exam, lalo na doon sa mga nagbabalak pa lang, mag-aaral na mag-aaral talaga kayo. Kasi yan lang yung ano natin, puhunan talaga upang may pasa yung exam, yung pag-aaral. Tuunan nyo ng oras. Kailangan yun kasi ano na yung pangarap mo kung babagsak ka sa exam. Pero pwede ka naman umulit kasi anytime naman pwede umulit. Yun nga lang yung panahon Chingodol kasi yung exam sa isang taon kadalasan talaga isang beses lang siya. Bihira lang siya maging 2 beses yung exam saka yung registration. So sa isang taon kapag mayroong agad unang registration pa lang, kapag nakapasok ka, huwag nyo nang sayangin yung pagkakataon. Kasi maraming aspirant na gusto makapasok sa registration upang may pasa yung exam. So isa ka na pinalad doon. So para sa akin, huwag mong sayangin yung pagkakataon, Chingodol. Ipasa mo kasi yun lang yung way para magkaroon ka ng tsansa na makapagtrabaho dito sa Korea. May iba kasi kadalasan sa mga natin, yung mga EPS aspirant, danas ko rin naman yan dati talaga. Doon ka na lang mag-aaral kapag meron ka ng schedule kung kailan yung exam. So, which is mali yun, Chingodol. Kasi, hinahabol mo doon is oras. So, mapipressure ka talaga. Kasi malapit yung exam mo eh. Pero kung prepared ka na, wala pang registration, wala ka pang alam kung kailan. So, in the meantime, is nag-aaral ka, 100% papasa ka talaga. Yan lang yung may papayo kong tips sa mga gusto. Doon sa mga magsisimula pa lang, siyempre, pagtuunan nyo yung pag-aaral. Unahin nyo yung alphabet. Kabisado nyo, i-memorize nyo. Then bago kayo mag-proceed sa reading, then vocabs. After nun, mag-mock test kayo, araw-araw. Panigurado papasa kayo. Then, kapag nag-mock test kasi kayo, yung mga word dyan is paulit-ulit lang. Siyempre, ma-familiarize nyo yun.
Yung dagdag tulong na rin yun. Pag andito na kayo, magagamit ko yung mga bukabs na yun. Sobrang init na yun dito sa Korea, Chingodol. July pa nga lang, kakasimula pala ng July. Sobrang init na. So, paano na ngayong August? Yun yung pinakamainit talaga. Usually, yung mga summer vacation is August talaga. Kasi sobrang init. Wala pa namang balita sa aming company kung kailan. So, may nag-comment sa YouTube natin, sa video. Sabi, pumayat na tayo. So, hindi naman. Sakto lang yung natin, diet tayo ng kunti. Kasi medyo mabigat yung katawan. Pero nung last pa-medical natin, ayos naman. Parang lang tayo doon, high blood. Kita nyo naman. Ito lang kasi yung bus stop na malapit sa atin. Meron namang bus stop doon sa kabila, doon kung saan medyo malapit ng konti. Yung nga lang yung dadaan doon is 21-1. Pero yung travel niya is almost 1 hour. Kasi pa ikot-ikot pa sa Chingodol. Di katulad dito kapag yung 21 dadaan dito is straight lang siya. So, mga 30 minutes lang. Diba? Ayan. So, mafe-feel nyo rin yung weather dito sa Korea. Akala ko nga dati yung summer dito is mas mainit pa sa Pilipinas. Pero hindi, Chingodol. Akala ko lang pala yun. Kasi napakainit talaga dito kasi walang hangin eh. May hangin man, yun nga lang is mainit pa rin. Dito lang talaga sa atin. So mamaya, update kayo pag ando na tayo doon sa center. Kasi afternoon, mag-lunch tayo after ng klase. Mag-lunch. Then afternoon naman is magsisimba. Afternoon, siyempre, kung may bibilhin, papunta ng palengke. Usually ako, hindi naman ako namamalingke Chingodol. Kasi Monday to Friday, although walang overtime kami, yung hapunan ko dyan is malilibre. Alam nyo bakit? Kasi yung tira or sobra na pagkain namin sa tanghali is kinukuha ko yun. Diba? Nilalagay ko doon sa ref. Then afternoon, pagka walang OT kami, so free na yung hapunan ko dyan. Diba? Yun lang yung diskarte lang talaga. So, yun lang, Chingodol. Paalam muna sa ngayon. Bye-bye.